Anyway, mga kababayan, di ba sinabi ni Bongo dyan na lahat daw po pumapalakpak nung panahon na si Duterte ay nagsasalita patungkol po sa pakikipaglaban nila o madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Anyway, eto ulitin natin ang isa pa. Eto yun yung buo. Ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Yun nga yung masaklap, mga kababayan Yun nga yung masaklap, dinoble ni Duterte yung sahod, pero may reward pa. Di umano. Mga kababayan, ganun katindi, kaya kahit sino magiging ganado na bumira ng bumira. Ano po kaya nga, eto lang yan mga kababayan Kung walang kota-kota system, kung walang reward system, bakit maraming pulis ngayon ang nakakasuhan? Bakit marami tayong mga kababayang pulis ngayon na di umano nagiging biktima, mga kababayan, ng pangangailangan na kinakailangan gumawa ng hindi maganda para lamang manatili sa trabaho? Kung wala talaga na kota-kota system at reward system. Kasi kung tutusin, mga kababayan, wala sanang pulis ngayon na makakasuhan kung walang paglabag sa karapatang pantao at kung walang hindi maganda or kung walang kapalpakan na ginawa, mga kababayan, or kung hindi sila biktima. Wala sanang pulis ngayon na nadidismiss sa kanilang trabaho. Kaya kung titingnan po natin mabuti yung paliwanag ni Bongo dito, napakalaki po ng sabit niyan. Kasi unang-una halatado na nagsisinungaling siya. Dahil kung tama itong sinasabi ni Bongo dito, wala sanang pulis na nadidismiss at wala sanang pulis na umamin mismo sa kamera na pagkatapos nilang kitilin yung buhay ng isang tao, tinaniman pa nila ng ipinagbabawal na bato at hinagisan nila ng caliber 38, mga kababayan. Di ba? Alam ko naman, lahat kayo napanood nyo yun. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Nanumbat pa sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para Hindi nga, mga kababayan, yung mga nagawa naman ni Duterte, wala naman tayong problema doon. Hindi naman kasi yan yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito yung partisipasyon ninyo sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato at yung kota-kota at reward system. Kasi mismong isang malapit kay Duterte na colonel ang nagsalita na, mga kababayan, at hindi lang basta malapit kay Duterte Di umano, ayon kay Montulfo, mga kababayan, jowa daw nitong si Duterte yung mismong umamin sa kamera. Di ba kung titingnan natin, mga kababayan, mahirap pa sinungalingan yon. Lalo na kung malapit kay Duterte yung mismong colonel na nag-utos sa kanya, yung mismong colonel na pinag-utusan niya na maghanap ng mga tao na kayang magsagawa ng Davao model sa buong Pilipinas ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Mahirap pa sinungalingan yan. Ano po ngayon, kung itatanggi ni Bongo yan at manunumbat sa ating mga kapulisan, sana di nyo na lang ginawa. Ano po, sana hindi nyo na lang pinataas yung sahod kung ang kapalit naman nun ay madidismiss sila at matatanggal sila sa kanilang serbisyo dahil sa kapalpakan ng naging desisyon ninyo noong nakaraan na kayo pa ang nasa kapangyarihan. Diba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. O di sampahan mo si Garma ng kaso kung hindi tunay. Ganun lang kasimple. Sampahan niya ng kaso itong si Garma
kung hindi talaga tunay. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. Hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandyan po ako sa tabi niya. Tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya at hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Ano mga kababayan, ngayon nyo sabihin, lalo na yung mga didisit dyan, na hindi siya kasama sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Siya na mismo nagsabi, hindi niya maikakaila na lagi siyang kasama ni Duterte, lagi niyang sinasamahan si Duterte, mapapersonal man, mga kababayan, or yung magampanan man yung trabaho niya bilang asap nitong si Duterte. Ngayon sabihin ng mga didisit dyan na walang partisipasyon niyang si Bongo dyan po sa madugong ipinagbabawal na bato. Mga kababayan, or madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. Dahil parang ang dating kasi, parang sinasabi ni Bongo, mga kababayan, na siya, ligtas siya. Kasi wala siyang kinalaman doon. Si Duterte, since si Duterte yung nag-utos, mga kababayan, si Duterte lang yon. Labas siya doon. Parang ang dating kasi, inilalabas niya, mga kababayan, yung sarili niya doon sa issue na ibinibintang kay Duterte. Kasi unang-una, since siya yung malapit kay Duterte, natural na sa kanya dadating lahat ng information patungkol dyan sa drug war na yan. Mga kababayan, siya ang unang makakatanggap bago pa si Duterte at siya ang magsasabi kay Duterte na, boss, ito yung mga binawian ng buhay. Boss, ito yung mga nasawi nung panahon na ginagawa natin na itong paglinis ng Pilipinas kuno. Mga kababayan, ganyan yung papel nitong si Bongo kasi siya nga yung pinagkakatiwalaan ni Duterte. Kaya mahirap paniwalaan na wala siyang partisipasyon dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sabi dito ni Ultra Tito, bakit ba ang hilig magpaliwanag ng mga yan sa media? Ano yan, di ba invite sila sa Congress? Ayaw nga nilang pumunta ng Congress. Ayaw nga nilang pumunta ng Congress. Kita nyo si Bato, sa media nagmamatapang, pero papuntahin nyo ng Congress, ginagamit ang Senado. Eto namang si Bongo, balak daw umattend sa Congress pagka kinakailangan na. Bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa sa mga susunod na hearing? Umattend ka na at patunayan mo doon na wala ka talagang kasalanan kasi ikaw yung tinuturo at saka yung yung tauhan mo na si alias Smoking. Di ba yan yung mga itinuturo na kayo ang nasa sa likod ng reward system? At saka, buti nga, hindi binabanggit yung kota-kota system. Mga kababayan, di ba ipagpatuloy pa natin? Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. So, anong next move nyo ngayon? Anong next move? Kung kakailanganin po na kailangan mag-imbestiga rin po dito. Ako naman kung ano lang yung katotohanan. The truth lang po. Dito lang tayo. O di sampahan mo nga ng kaso. Umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Magpa-file po kayo ng resos. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po. Sabi ni Sir Ron de la Cruz official, in-check yan. Kaya nga Bongo, di ba? In-check nga yan. Natin ng katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po yung Chief PNP para malaman. Ayan mga kababayan, pag ginawa to ni Bongo, automatic checkmate si Bato. Maniwala kayo mga kababayan, pag ginawa to ni Bongo, magpapasa siya ng resolusyon para imbestigahan yung mga pag-amin ni Garma, pag-amin na, syempre hindi maiiwan dyan yung pag-amin nitong si Kerwin Espinosa. Automatic ipapacheckmate niya yung kakampi niya. Mapapahiya si Bato dyan mga kababayan. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba? Nung tinanong si Bato de la Rosa kung may balak ba siya
na imbestigahan sa Senado ito, ang sabi niya ayaw na niyang gumawa ng contradict na investigasyon patungkol dyan. Kasi nga may investigasyon ang Quadcom. At yung mga sinasabi ni Kerwin Espinosa, puro daw kasinungalingan. Susuntukin na lang daw niya sa mukha, mga kababayan. Di ba? Yan yung binibitawan ni Bato. Ngayon, kung gagawin ni Bongo ito, ipapahamak niya si Bato. Pero mas maganda yan. Gawin niya yan para mapahamak si Bato. Lalong bumagsak ang kandidatura nitong si Bato. Kawawa pa naman, re-electionist pa naman sa darating na 2025 midterm election, etong si Bato. Mas maganda yan, ipahiya mong kakampi mo. Natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, sarap sana mga kababayan kung yung katabi dito ni Bongo, yung nanay ni Kian Santos ata yun. Pakitama na lamang po ko yung Kian ata pangalan nun. Yung batang pangarap maging isang pulis na binawian ng buhay dahil binaril sa ulo. Di umano, mga kababayan ha. Sarap sana kung ang katabi niya dito habang sinasabi niya yung mga salitang yan, yung mga magulang nitong si Kian na punong-puno ng pangarap, pero nang dahil sa kanilang maling desisyon, nawala yung pangarap na yon at binawian yung bata, binawian ng buhay yung bata. Mga kababayan. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Particular niyo po bang paiimbis? Bakit lumalakas ang loob ng mga drug lord, mga kababayan? Kasi nung panahon ni Duterte, hindi sila pinag-initan. Yung panahon ni Duterte, alam niyo kung bakit malakas ang loob ng mga drug lord na yan? Kasi unang-una, mga kababayan, nung panahon ni Duterte, yung isang alleged na drug lord, naging presidential economic advisor pa ni Digong. Kaya malakas yung loob ng mga drug lord ngayon. Kasi nga, mga kababayan, tingnan nyo kung nakikita nila nung panahon ni Duterte na ginagawa, binibaby-baby sila at ngayon ay ipinagtatanggol-tanggol sila, mga kababayan, natural lalakas ang loob ng mga yan. Pero since bago na yung administrasyon ngayon, kita nyo naman kung gaano kadami ng ipinagbabawal na bato ang nahuhuli ng ating mga law enforcement, mga kababayan, at ng administrasyon ni PBBM. Ngayon, yung sinasabi ni Bongo na lumalakas daw ang loob ng mga drug lord, sila ang nagpalakas ng loob noon. Pero ngayon, since bago na yung administrasyon, kaya umaalma sila, kaya nagagalit sila sa ating Pangulo, mga kababayan, kasi nga yung mga kaibigan nila kuno, di umano, nasangkot sa ipinagbabawal na bato, hindi na makaporma ngayon. Kasi kung makikita ninyo, buhat ng nahuli yung pinakamalaking bilang or halaga ng ipinagbabawal na bato dito sa may Alitagtag, Batangas, nang galaiti na, mga kababayan, yung mga kasamahan nitong si Digong. At pinapalabas nila na scripted lang yon. Pero kung iisipin po nating mabuti, kaya nang gagalaiti ang mga yan kasi nga unang-una, yung mga kasamahan nila na naa-allege sa ipinagbabawal na bato, hindi na makaporma ngayon. Ano po kaya nang gagalaiti sila at pinapalabas naman nila yung pagkakamali nila sa nakaraan, ipinupunas nila, ibinabato nila kay PBBM na pinapalabas nila na malalakas ang loob ng mga drug addict ngayon, pero definitely sa panahon nila mas lumakas ang loob ng mga drug lord kasi nga hindi tinatamaan. At ang tinatamaan lang yung mga kababayang Pilipino po natin na pobre na katulad po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Investigahan yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Di ka pa ata sigurado. Si Muking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation.
mga hearsay. Alam nyo, naaawa siya dun sa mga ordinaryong Pilipino daw na nagtatrabaho na nadadawit katulad niyang sina alias Smoking, mga kababayan. Pero minsan ba, Senator Bongo, nabanggit mo yung mga kawawang Pilipinong pobre na katulad namin na binawian ng buhay dahil sa palpak na desisyon ninyo? Minsan ba nabanggit mo yan, Senator Bongo? Minsan ba inalala ninyo yung mga pamilya nang binawian ng buhay ng mga panahon na yan? Kasi kung titingnan natin, mga kababayan, alam ko napanood nyo yung interview ni Congressman Busita. 'Di ba napilitan siya mag-resign? Kasi nga yung daw sa ang 10 na nakalagay, mga kababayan, sa drug list, pinatawag niya yung Siam kasi nga yung isa may kaso. Mga kababayan, may murder case ata yun, etc. Ngayon, kung titingnan natin yung paliwanag ni Busita, 'di ba mismong sinabi niya doon na nung pinasuko niya yung Siam, pinag-repeatin niya sa kanya, mga kababayan, nagulat siya. Ano nangyari? Pinapag-resign na siya, mga kababayan, or parang tinatanggal ata siya sa kanyang serbisyo, sa kanyang trabaho. Kasi nga, parang ang sinasabi ata sa kanya, bakit daw pinasuko yung mga kriminal, mga kababayan? Sa madalit salita, bakit daw hindi parang tinegi, mga kababayan? So ngayon, kung titingnan po natin yung paliwanag na yon ni Congressman Busita, maiisip natin na mas may puso pa itong si Congressman Busita kaysa sa sinasabi nitong si Bongo. Kasi siya, isinakripisyo niya yung pagiging pulis niya, mga kababayan, para wag lang makapanalanta ng mga tao. Kasi nga, ang katuwiran niya, pag binawian mo ng buhay, yung isang tao, may anak na 5 yan. Ilan yung papatayin mo? 6, mga kababayan. Bali 7 kasama yung asawa niyan. Kasi nga, kung may anak na 5 yan na umaasa dun sa tao na babawian mo ng buhay, hindi mo idadaan sa due process para mong binawian ng buhay yung 7. Kasama yung asawa niyan. Kaya, mga kababayan, kung iisipin po natin, sa panahon kasi ngayon ni PBBM, yun yung pinapahalagahan. Ano po, kaya lahat ng mga nasasangkot sa pinagbabawal na bato, dumadaan sa due process. Kasi nga, pagka binawian mo ng buhay yung isa, paano na lang ang pamilya niyan? Yun yung hindi naiisip nitong si Bongo. Mahilig siya magsalita na parang may awa sa mga kababayan po nating Pilipino, pero definitely, yung ginawa nila nung sila pa nasa kapangyarihan, nagkaroon ba sila ng awa? Yan yung tanong dyan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system. Naku! Ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Sir, yung buong war on drugs lang, sir. Sir, anong role niyo dun sa buong war on drugs lang, sir? Wala po akong role, hindi ko po mandato ang war on operational yung operations ng war on drugs. Wala po. Wala daw siyang role. Wala daw, sa madalit salita, wala siyang partisipasyon sa pakikipaglaban ni Duterte or pagsasagawa ni Duterte na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ibig sabihin, iniligtas ni Bongo yung kanyang sarili kahit patamaan si Duterte. Mga kababayan, yan yung lumalabas dyan. Bakit? Bakit niya iniligtas yung kanyang sarili? Bakit niya sinasabi itong mga ganitong klase ng bagay? Kasi nga, re-electionist, etong si Bongo, kailangan niyang manalo, kailangan niyang kumandidato, at kailangan hindi masisira yung image niya. Kaso, paano kapag kakatiwalaan ngayon ng sambayan ng Pilipino, Senator Bongo? Kahit pasabihin natin na mataas ka sa mga survey, pumapang-5 ka, pumapang-6 ka, dahil sa malasakit center mo, hindi maikakaila na etong ginagawa mo ngayon dito, inilalaglag mo si Duterte. Parang sinasabi mo na desisyon lang nila yon at labas ka dyan. Isinasalba mo yung sarili mo. Ganyan na ba kayo ngayon? Laglaga na? Ha? Senator Bongo, tanong lang naman. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika dito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on drugs. Di sa madalit salita, parang sinasabi mo lang na desisyon lang ni na Duterte yan, ni na Bato de la Rosa yan, na magsagawa sila ng WOD, mga kababayan, or madugong pakikipaglaban
sa ipinagbabawal na bato